Hello, family, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotions. Today we will continue our series, Good Manners and Right Conduct. This is now part number 19. Today's episode is entitled Be Understanding. Be understanding, or in Filipino, maging maunawain. Our text today is found in 1 Kings chapter 3 in the Old Testament. When Solomon, son of King David, became king of Israel at age 20, God asked him this question: What do you want? Ask, and I will give it to you. Listen to his quick reply found in verse 9. And this is the focus of today's reflection. Lord, give me an understanding heart. And his reason was that I may know the difference between right and wrong. Noong tinanong ng Diyos kung ano ang gusto ni Haring Solomon, hindi siya humingi ng pera, kayamanan, karangyaan, popularity, o talunin ang kanyang mga kaaway. Isilang hiningi niya, pangunawa. Mga kapatid, yan po ang panalangin ng mga taong tunay na dumedepende lamang sa Diyos. Hindi siya humingi ng anumang material na bagay. Ang hiningi niya ay unawa at talino. Now, ano ang connection nito sa good manners? Well, in relation to good manners, developing the ability to understand others is one of the most critical skills that we must master. Bakit? Because by doing so, we will be able to improve our relationships, not only within our family circle, but also in our church, in our workplace, o saan man tayo dali ng ating Panginoon. Pag pinag-aralan natin ng husto kung paano talaga tayo uunawa sa ating kapwa, lalo na yung mga taong mahirap unawain, lalong titibay ang ating mga pamilya, yung ating church, at iba't iba pang lugar kung saan tayo mapadpad. Having an understanding heart is crucial to our interactions. Pag walang pangunawa, magiging magulo ang ating buhay. Mapupuno tayo ng maraming mga awayan, di pagkakasunduan. Kaya nga ang tawag dyan ay misunderstanding. Bakit? Kasi na misunderstand, di nagkaroon ng pagkaunawa. Bakit ba may mga conflict sa ating buhay? Ba't tayo nagkakaroon ng mga misunderstandings? Well, conflicts arise because of our inability to understand, di ba? Simpleng-simple lang yan. Kaya may away, merong di pagkakaintindihan. Iba yung lingwahe ng isa, iba naman yung lingwahe ng isa. Pagka minsan, gusto nating marinig, gusto nating maintindihan tayo ng ating kausap. Pero yung kausap naman natin, ganun din ang gusto. Gusto niyang maintindihan natin siya, di ba? Pero ang nangyayari, nagsasalita tayo ng ubod ng lakas kasi gusto nating magpaliwanag at sinasabi natin sa ating kausap, tumahimik ka muna dyan at pakinggan mo ko. Pero yung taong galit, hindi naman talaga nakikinig. So yung taong galit, sisigaw din. So dalawang taong nagsisigawan, pareho na silang bingi, hindi sila magkakaintindihan. Ang resulta ay conflict, di ba? Na walang resolusyon. And then a cold war follows, affecting everyone around us. And in doing so, the Bible says, we become fools. Mga mangmang. Sabi sa Proverbs 18 verse 2, fools, listen, are not interested in understanding. They only want to air their own opinions. Ayan. Ang mga mangmang, walang interest na umunawa. Ang kanilang gusto lang ay marinig sila. So, bilang mga taong matatalino, bilang mga taong merong Holy Spirit, bilang mga taong merong wisdom, ano ang dapat nating gawin? Well, ito ang aking suggestion. Number 1, let's pray King Solomon's prayer. Gayahin natin ang dalangin ni Haring Solomon. Ano yung kanyang prayer nga ulit? Lord, please give me an understanding heart. Yan. Pag nakita mo yung taong mahirap unawain, sabihin mong, Lord, talagang napakahirap unawain ng taong ito, pero I'm asking for your grace. Tulungan niyo po akong maintindihan kung bakit ganito ang taong ito at ba't ganyan siya magsalita. So pangalawa, you have to calm down and back away for a moment and rethink your strategy. Kasi kung banat ka ng banat, babalik tayo sa mga sigawan, hindi tayo magkakaroon ng kasunduan. Hindi ba? Number 3, instead of attempting to make the person understand you, shift your thinking to saying to yourself, I will try to understand where you are coming from. So, let me listen to you. Yan, dapat, di ba? Like, hindi tayo magkapareho ng pangunawa, pero gusto kong mapakinggan kung ano ang iyong mga dahilan sa isang mahinahon na kapamaraanan.
And then number 4, offer a positive and fair solution that is favorable to all parties concerned. So mag-offer tayo ng third alternative. Ano ba ang pwede nating gawin para magkaroon tayo ng kasunduan? Okay? Pagkatapos, number 5, kapag merong impasse, ang ibig sabihin iba yung gusto mo, iba yung gusto niya, at hindi nyo makumbinsi ang isa't isa na maging magustuhan yung inyong mga pinopropose, ang proposal dyan ay, let's agree to disagree. Agreeably. Yan, mahirap na gawin yan pero dapat gawin, hindi ba? So mang-ayon kayong dalawa na di talaga kayo sumasang-ayon sa isa't isa, pero sang-ayon kayo na mabuhay ng may kapayapaan despite your differences. Pwede bang mabuhay ang mga tao peacefully kahit may mga differences ng opinion? Of course naman. Basta igalang lang natin ang opinion ng ibang tao. So ayun, let's practice understanding ha. Matutong umunawa bago natin ipilit ang ating sarili na maunawaan ng mga tao. So sa English yan ay seek to understand before seeking to be understood. So yun, i-pray natin sa ating Panginoon o dali natin sa ating Panginoon ang prayer ni Haring Solomon. Give me an understanding heart so that I can know the difference between right and wrong. Gawin mo ito kapatid, magkakaroon ng kaliwanagan ang iyong kaisipan. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Ang gawin mo ay siguraduhin mong ipinapakita mo sa iyong kapwa na marunong kang umunawa. Yan ay bahagi ng good manners and right conduct. Ito po inyong kaibigan, Coach Ray Clemente mula sa Radiance Church dito sa Sydney, Australia. Hanggang bukas sa ating susunod na pakikipagtagpo sa podcast na ito. Maligayang araw po sa inyong lahat. God bless you.